place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. He said, Do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram, caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the name of that place, The Lord will provide. As it said to this day, On the mount of the Lord it shall be provided. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, praise God. Mapagpalang araw sa ating lahat. At tayo po ay nagkasama-sama dito sa lugar na ito upang purihin ang Panginoon. Pasalamatan siya sa maraming pangyayari sa ating buhay na kasama natin siya, di po ba? And we are here gathered upang patuloy na purihin at matuto sa kanyang salita. So salamat po sa ating Kuya Monmon, Pastor Monmon, sa pag-invite po at ating pong mabahagi ang salita ng Panginoon sa umagang ito. At ang topic po na binigay niya sa akin ay Jehovah Jireh, our God provides. And nakakatawa dahil as I was preparing for this ay meron mga pangyayari na hindi inaasahan. But you see how the Lord is really good po. So with that, umpisahan natin sa panalangin sa umagang ito. Our dear Lord, we thank you once again for this wonderful time that we are gathered here. And Lord, we ask for your Holy Spirit to guide us, open our hearts, our minds, Father God. Reveal to us your message, dear Lord God, and help us na ito po ay maisabuhay po namin, Panginoon. Makita sa aming buhay at maging buhay po ang inyong salita po, Panginoon. In our everyday lives, Father God, that we will be a blessing to the people around us so that they will see you in our lives and they will praise you and you will be known, Father God. Lord, guide us this morning, Father God, as we ponder on your word, dear Lord. We love you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, so our scripture text is found in Genesis 22, 9 to 14, but it would be really better na ito po ay talagang basahin natin lahat para mas makita po natin yung buong context po nung story. But of course, to cut it short po, we will focus on 9 and 14. But there are other elements po that we can see sa buhay po ni Abraham and bakit niya sinabi itong mga salitang itong Jehovah Jireh, our God provides. So, skip tayo sa scripture text. Sundan mo na lang ako yung ating human clicker. So, as we start, I'd like to ask you these questions. In our time and context, in the reality of our time ngayon, as in ngayon na ngayon, nakaranasan natin ang daming tumingin ka sa social media, nakaka-stress dahil yung mga nangyayari sa paligid
hindi lang sa bansa natin kung talagang if you will go beyond o mahilig ka mag-scroll, makikita mo rin yung mga nangyayari sa labas ng ating bansa na parang, Lord, ano ba to? Ano ba ang nangyayari? So, how do you think these passages will apply sa ating buhay? And dahil sa kwento natin ay alam natin na marami sa atin, alam na yung kwentong ito na in-offer ni Abraham si Isaac as obedience to the Lord. Parang, Lord, may kailangan ba akong itumba para sumunod ako at pagpalain mo ako? Will you offer someone to prove your obedience to the Lord, to be able to see how the Lord will provide? And when it comes to God's provision, what comes first in our minds? Pag sinabing provision, every day, nag-a-ask tayo kay Lord Nag-pray tayo, Lord, please provide for this. Lord, please provide for this. Lord, yung bills namin, tulungan mo kami, provide niyo po. And thank you for the answered prayer kanina. Nakabayad tayo ng ating renta dito. Lord, provide niyo naman yung jeep na sasakyan ko kasi malilate na ako. I-provide niyo po yung mabilis na Move It o Joyride. Marami tayong hinihingi sa ating Panginoon. And how do we value God's provision? When we talk about God's provision, it goes beyond its very meaning of just having the material things that we need in our daily lives. Totoo naman, sa reality ng buhay natin, kailangan natin tubig, kailangan natin yung bubong na masisilungan, kailangan natin ng trabaho para mayroon tayong kainin, kumita tayo. Marami tayo laging hinihingi sa ating Panginoon. Pero yung tinuturo ng ating Panginoon dito, it's more of that. Hindi lamang yung material na bagay na ating pwedeng mahawakan. Lord, kailangan ko ng bagong cellphone kasi yung online class namin, hindi ko makita yung mga classmate ko. Pwede ba? Bagong cellphone para makita mo yung mga classmate mo. And when we talk about God's provision, you cannot disregard talking about faith and obedience. At makikita natin yon sa kabuuan ng text natin for today. And for the past weeks, you've been learning about the names of the Lord, our God. No, chinek ko nga yung channel, parang 2 months na nagraran, no? And today we will be talking about Jehovah Jireh or Yahweh Jireh. Yahweh is widely recognized as the primary covenant name to God in the Hebrew Scriptures. It carries the connotation I am, encompassing God's eternal existence, sovereignty, and self-sufficiency. In Exodus 3:14, God declares, I am who I am, identifying Himself as the unchanging God, unchanging one, who is the source of all being. This name underscores that God has life in Himself and depends on no one. And I'm sure for the past 2 months na pinag-aaralan ninyo, halos kabisado ninyo ito. But today we will focus yung the Lord will provide. In Hebrew, Jireh means the Lord will provide. It is derived from the Hebrew word Yireh, which means to see or to provide. This term is often associated with the biblical story of Abraham and Isaac, where God provided a ram for sacrifice
reflecting divine providence and faithfulness. A brief summary po ng Genesis 22. Gaya po na sabi ko, most of us alam na yung kwentong ito. So, Abraham was tested by God to offer Isaac, and Abraham obeyed. He built an altar for the burnt offering. He binds Isaac to be offered. God stopped Abraham from hurting his son. God provided the ram for offering. Abraham called the place Jehovah Jireh, the Lord will provide, and the Lord blesses Abraham. End of story. Pwede na tayo mag-pray. Pero gaya po ng una kong natanong, how does this passage apply sa ating buhay? Kasi many times, of a believer, ito yung common mistake natin. When we see the word, the Lord blesses, the Lord will provide sa scriptures, gaya din na ng tanong ko kanina, ano yung unang pumapasok sa isip natin? We are all guilty of this. Pumapasok lagi agad sa isip natin yung kailangan natin. That's the reality. Kasi kailangan nga natin mabuhay eh. Totoo naman yan. Pero as we dig deeper, I would like to share 5 characters of the Lord para madali nating matandaan. Binigyan ko ng meaning yung Jireh. Yeah. So, Jesus, our ultimate provider, I, for intentional in His care, R, reveals His faithfulness, E, ever-present help in time of need, and H, honors those who trust in Him. So, punta tayo sa letter J. Jesus, our ultimate provider. Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Tingnan niyo po. He who did not spare His own Son. Ibinigay niya mismo ang kanyang anak para sa atin, para sa ating kaligtasan. How much more na hindi niya bibigay o ipagkakaloob yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Ibinigay niya nga ang buhay ng anak niya para sa atin eh. At hindi yun natatapos doon. Eto, favorite natin. Makikita pa ito sa mga bahay natin siguro sa ilan sa atin. John 3:16. Sabay-sabay natin basahin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish and have eternal life. For God so loved you and me that He gave His only Son. And John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. But the Lord came that they may have life and have it abundantly. When we talk about abundantly, hindi lamang ito muli yung mga bagay na ating nahahawakan. Abundant life is characterized with peace and spiritual fulfillment. The Lord giving us His very own life, this points to the heart of salvation in our history.
God's provision of life and grace is through Jesus Christ. It is not just about material things, but He provided a way for us to be redeemed. Dahil tayo lahat is bound to hell. But He gave up His life for us. Jesus, our ultimate provider. Next, letter I, intentional in His care. In Hebrew, to provide also means to see to it. In Matthew 6:26, Jesus said, "Look at the birds of the air. Your heavenly Father feeds them." Hindi lamang po yon random na pag-trip lang ng Panginoon. If we have a genuine relationship with the Lord, no matter ano yung ating situation, God sees you, knows you, and specifically provides for what you need in your season. Gusto ko itong part na to, yung pinag-aaralan ko, that He will see to it. And a little testimony na rin, dahil nga sabi ko, when I was, inassign sa akin to ni Kuya Monmon, yung timeline ko up to this point that I will be speaking, and for the past days, sa amin, there's been a little stress. Nakakatawa dahil sa aming kabisihan, pwede ko ba i-share? Pinag-aaralan ko lang talaga, nakakatawa kasi, Lord, I know you will see to it. You will see us through. And dahil nga sa kabisihan namin, we have 4 concerts for the last quarter of this year na ino-oversee. Dalawa ino-oversee, yung isa mismo kami yung main characters. And si Ate Sherry is our ang director, alam naman yan ni Kuya Monmon. Dahil sa kabisihan namin, nakalimutan namin magbayad ng kuryente. So all the while na, kasi pag dumating na yung time na nandiyan na yung bill, isesend ko kay Sherry yung yung bill. Tapos, alam ko na kasi gano'n namin yung ginagawa namin basta nakita niya, papayaran. So one night, it was Thursday, biglang pauwi na kami, nag-text si Mama na wala tayong kuryente. So talagang nagpanik kami, natakanta kami. Sabi ko, nagbayad ka ba ng kuryente? Siya rin, syempre, parang, Lord! Dating kami, parang kalma na kasi nangyari nga wala ka na magagawa kung parang sisisihan ka, i-analyze mo pa. But you try to jump to the yung solution na gagawin natin. But deep inside of me, parang Lord, nakakatawa tong experience na to. And kumbaga, dumadaan kami doon sa stressful na oras na yon. But deep inside of me, I have this feeling of excitement. Kasi sabi ni Lord, I will see to it na malalagpasan mo ito. So, the Thursday night, wala kami kuryente. But we were praying, pasalamat lang kami, even in that situation. Umulan. Actually, that day ang init yung work ko po dahil ako'y bumabiyahe, alam niya ni Archie na mainit. Ayaw ko lang sa Cavite, pero ang... mas mainit. Mas mainit.
ang ruta ko that time kasi Pampanga, tsaka Batangas. So, lahat ng puntahan ko ang init. Sabi ko, Lord, ano ba to? Ang init naman. Siyempre, pag nagda-drive ka rin ng sasakyan, minsan titipirin mo rin yung gas mo. Hindi ka makapag-aircon ng todo para matipid mo yung gas mo. So, basta mainit. Pero that day, when we are in that very, very situation, umulan. Lumamig yung kapaligiran. At may kanya-kanya kaming mga portable na electric fan. Yung sa akin, eksakto naubos nung pagising namin. Gumigising kami 4 a.m. kasi 6 a.m. yung pasok niya. Naubos na siya before pa yung alarm clock ko mag-ring. Tapos sa kanya meron pa. Si mama naman, actually yung room ni mama mas malamig kaysa sa amin. Halos pareho lang naman pero malamig yun sa kanya. But nakaka-amaze, nakakatuwa on how the Lord provided that He will see you through sa event na iyon. But before that, marami pa. Pero parang, ito kasi yung pinaka-fresh na pangyayari sa aming buhay. But I really praise the Lord. And how He provided for the next day na, next day wala pa din. But we were forced for a forced staycation na lang. But the Lord provided for all of those things na yung malapit lang naman sa bahay. So, parang kahit pa paano, kaya yung pagod namin for this week, it's not because of the lot of things that we were been doing. Pero kasi deep inside sa amin, merong stress na kumbaga, hindi to yung comfort na nakagisnan mo eh. Kasi you've been thinking of a lot of things. Kaya, merong stress na alam mo yung katawan mo, pagod na pagod dahil sa pangyayaring iyon. But, very timely, I was learning about this, and ito yung message. And hindi lang message sa inyo, message din sa amin. That the Lord will really, really provide. No matter how, ano man yung situation natin, He will really provide for us all. And gaya nga sabi ko, it's not random. It's relational and intentional in a sense dahil alam niya yung kailangan mo right at that very moment. There are times na nagbibiyahe ako, biglang, naku, wala akong, dahil marami tayong mga online transactions na, minsan hindi na rin ako nagdadala ng cash. GCash na lang. Kasi sa gasoline station, gano'n na rin. Pero, nasa place ako na walang GCash. Tapos, parang, Lord, paano ba to? But in our work, meron kaming parang fleet card na niremind ako ni Lord, ay, meron pala ako nito. So, chinek ko, kumbaga yung points mo, pwede mong ipanggas. Yung mga ganong instances, at that very moment, na nire-remind ka ng Panginoon, oh, you have this. I will provide for you. Kumbaga, tinutulungan kayo mag-ipon for that very moment na kakailanganin mo. And He is very intentional in a sense na mariremind ka sa mga bagay na yon. Ay, meron ka palang ganito. Ay, meron ka palang ganito. Ay, may mga taong biglang lalapit. Yun yung minsan gustong-gusto ko rin na experiences na you have nothing, pero biglang may taong lalapit sa'yo. Sa church po, nakakatuwa dahil si Mama laging naiiwan sa bahay. And dahil kami ni Sherry laging nasa labas, what I do is that meron na kami laging pagkain na nakastock sa bahay. Kasi nga, siya laging sa bahay para hindi na siya magluluto. Pero minsan alam mo na parang alanganin sa schedule Pero dadaan yung Sunday na may magbibigay sa'yo. Parang, wow, hindi mo naaalalahanin. Diba? Yun yung mga instances na makikita mo kumikilos ang Panginoon. That He is intentional in His care sa atin. Next, reveals His faithfulness sa atin. Before Abraham saw God's provision, he faced
a test of obedience. Sino ba naman may gusto sa atin ng mga test? Di ba? Pero it's through these tests in our lives that we become better. We become better. Kung saan namomold yung character natin. Kung saan yung ating pananampalataya sa ating Panginoon ay mas lumalalim. The test revealed Abraham's faith, but the provision revealed God's faithfulness sa atin. Our trials often prepare the stage for God's glory to be revealed. And we can see this in a lot of Bible characters sa Biblia. Kung ating iisa-isahin, makikita mo, lahat, marami sa kanila was tested by the Lord. But this is for the revelation of God's glory. Para patuloy tayong manampalataya sa Kanya. E. Ever-present help in time of need. Jehovah Jireh is a guiding truth for life's trials. The lesson is not simply that God grants material blessings, but that He intimately knows every situation. As shown in Abraham's test, believers are called to trust in God's timing and method of provision. This anticipation can shape a person's response to challenges, believing confidently that the living God sees and will see to every need. In times of hardship, remembering Jehovah Jireh strengthens our faith. It prompts thankful worship and shouldn't be reduced to a mere financial hope. Rather, it is a comprehensive trust in the one who meets every conceivable need, from forgiveness of sins to daily sustenance. Gaya po nasabi ko kanina, it goes beyond the material things that we can have, but providing for the forgiveness of our sins and for us to have a life abundant in the Lord. H. Honors those who trust in Him. Genesis 22:15-18, and the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven, and said, By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this, and you have not withheld your son, your only son. I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven, and as the sand that is on the seashore. And your offspring shall possess the gate of his enemies, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. In obedience, there's always a blessing. And our response should be in faith and obedience. Because God promises that He will provide for our need. Strength for today, emotionally, spiritually, mentally, physically. The Lord will give us all those things. But as we end, I'd like you to hear a testimony of a friend of how Jehovah Jireh, paano niya ito na-experience at one point of his life. So tawagin ko po
si Brother Haji Brianes. Magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito sa ating pananampahan. Actually, nung sinabi sa atin na di ko alam, kaibigan, kapatid, kasi sabi nga po ni Tita Sonia, isa po sa mga ampon. Ay, mamata na. Kita po rin pala. Isa po sa mga ampon na hindi ko po napagandaan to. Si Tigla. Talaga anda. Hindi ako anda dito. Hello, yeah. Actually, hindi na po malapit sa aking puso, kabuhay. Si Monmon. Kaya nung sinabing magsasalita siya sa church ni Monmon, hindi ako nagdalawang isip na pagbigyan. At actually, hindi naman. Ito yung first time ko na makapag testimony sa ibang church. Actually, ito lang talaga. Siya yung kaya nga pumiyan. But the grace of God ay talagang ano yung kalooban ng Panginoon. So kasi ang Panginoon ang siyang may taas sa buhay na akin at sa aking pamilya. Kung paano siya nag-provide mula nung ako'y binata hanggang sa ako'y nagkasawa at nagkaanak. Simulan ko po aking kwento. Ba't parang umaga po sa inyo lahat at purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Ako po si Haji. Dating walang direksyon ng buhay at walang sa kahit saan ito ba. Wala pa akong permanenteng trabaho nung time na ako ay binata pa. Actually, dati pa akong lineman bago ako nakakilala sa Panginoon. May isa pong contractor po kami ng lineman. Ng Meralco. Ng Meralco. Contractor po kami ng Meralco. Sa Manila. Okay. Kasi siya kinakabahan. And that time yung kinakainan namin ay isang pastor at yung karinderya namin kinakainan sa labas. Actually, marami kami na kumakain doon at marami kami Bible study. Nagkaroon kami ng Bible study. Isa po ako doon, isa po ako sa mga Bible study. Actually, sa pito na yon, dalawa kami ang sumunod sa pananampalataya sa Panginoon. At mula noon tayo ng 2000 ay nakakilala po ako at nabautismuhan ako sa tubig bautismo. May the grace of God, doon po nagsimula aking pananampalataya. Nakilala ko sa mga Bible study ay doon ko po nakita ang kabutihan ng Panginoon at malalim na pagkakilala sa Kanya. But, hindi po pala madali ang pagsunod sa Panginoon. Akala ko maganda. Akala ko. Pero that time is tinetest tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya upang pagtibayin tayo, palakasin tayo sa ating pananampalataya sa pagsunod sa Kanya. Ayun nga po, time na ako po'y nabautismohan, nasunod sa Panginoon. Yun na po yung time na nakilala ko ang anak ni Tita Puri, yung mga anak niya. At yung time na yun ay isa na po napasama sa isang church. Lumagawa ko ng pananampalataya sa pagsunod sa mga ministry, doon po lumalim ang pananampalataya. But yung time na nag-asawa ko, actually yung pera ko lang po ay 1,000. Sa probinsya pa kami kinasal sa Iloilo, sa Minsan. Iyan pa ang misis ko. Yan pa ang asawa ko. Umuwi kami ng probinsya nila, ng pera ko lamang ay 1,000. With the grace of God, kinasal kami sa Mayor's. Yung handa po namin, hindi ko talaga alam. Paglabas namin, doon kami kumain sa restaurant. Sabi, Batyo yan. Wala po talaga, as in wala. Nagsimula kami mag-asawa, as in wala. Wala pa akong permanenteng trabaho, on-call ang trabaho ko, on-call driver. Kaya doon nagsimula ang paano nag-provide ang Panginoon sa amin. Sa simula kaming gamit, wala kaming ano. But yun, nakasal kami sa halagang 1,000.
Eh, bumalik kami ng Maynila na hindi nila alam na kinasal na kami. Hindi nila alam. Kasi the time is 28 na ako, 27 na yung asawa ko. Yung time na yun. At yung time nagsimula kami sa wala. And God will provide all my needs. Ako, also lamang, walang permanente, paiba-iba yung trabaho. But still, ang Panginoon ay nandyan na hindi niya kami pabayaan. Sabi niya na, magtiwala ka lang sa akin at manalig at manampalataya, anuman iyong pangalan, ay ako magtutrabaho. Dumating po sa akin na nanganak yung misis ko, na halaga ng aking pera ay 7,000. Hindi ko po alam kung saan ako uugot. Sabi ko, gulo rin ang isip ko na, paano kung sisaryan ang anak mo? Mag-isaryan ng misis. Pero sa tulong ko ng mga kaibigan, prayers, pinrovide niya yung sa midwife na sa laing na dinala na malapit lang po sa amin na ito, dito tayo dinala ng Panginoon, dito tayo. Sabi ko sa kanya, tatagan mo, palakas ka, lakasan mo ang loob mo. Kasi alam namin, alam ko, sa halaga 7,000 pa ba? Sabi ko, Lord, alam ko ikaw yung provider ko. Di ka magkukulang sa akin. But God's grace, nanganak ko siya ng normal. At yung time na nanganak siya, nasa labas ako ng pito, nanalangin. Meron pang blessing, hindi lang po sa pinansyal. Dumating po yung mag-asawa. Yung mating gabi na. Parang encouragement na hindi lang sa pinansyal ako mag-provide, kundi sa spiritual encouragement, marinig ka lamang sa dinadala mong bigatin. Nagkatuwang ka, kahit sa prayer. Kaya, purihin po ang Panginoon nung time na yun sa buhay ko nung mag-umpisa kayo mag-asawa. And as long naging maayos po ang aming panganak, normal, it's okay. And time na nanganak ulit siya, ganun ulit ang nangyari. As ganun pa rin. Wala po talaga permanente trabaho. Na pera ko, talaga doon pa rin sa midwife namin, makakilala. Nandun pa rin sila, tumulong sa pagpapanganak. Sabi ko, Lord, huwag sana kasalan. Situla talaga. Yun. Sinagot naman ng Panginoon, hindi siya nagkulang. Spiritual, patuloy pa akong pinapalakas ng maging matatag, patuloy na magtiwala. Sa bawat pagsubok na dinadaanan namin mag-asawa, ay nandiyan ang Panginoon. Patuloy yung nag-provide sa amin. And, nag-abroad po ako. Akala ko okay na. Akala ko kaluban na ng Panginoon, hindi pala. Pagdating namin sa airport, paalis na kami. Akala ko okay na, nakalapas. Na-upload po kami, magkaibigan ko yung kaibigan ko. Na ampon ni Tita. Na-upload po kami dalawa. Doon ay pinapakita na ng Panginoon na hindi ko yung kalooban ko para sa inyo. Pero tinuloy pa rin namin, inayos namin yung papeles, tumuloy kami. Natuloy po kami mag-abroad sa Palau, actually sa Palau Island. Isang lugar na yung malaman kung probinsya o ano man. Sa alos, pumingin ka sa kanan, dagat, pumingin ka sa kaliwa, dagat. Ganun po ang bandong. Sa hilera po siya ng Micronesia papuntang Guam. Dumating yung point na hirap din po, ang hirap ang dinanas ko doon. Alos nangangalakal ako ng cooking can. Ipunin, sumama ko doon sa kasama ko, nag-ipon ng lata. Para lang may padagdag sa pagpapadala dito. $100 lang sa isang kinsina, may padala. Kasi wala po talaga. Hirap. As long as yung anak ko rin, dumating yung point na dumating, may pagsubok na naman. Hindi nawawala yung pagsubok namin eh. Dumating yung point na yung anak kong bunso ay yung point niya mayroong butas sa isang gilid na may lumalabas na nana. Sabi ko, Lord, nandito ako sa ibang bansa,
Madaling salita, hindi ko po natapos ang kontrata. With 7 months, umuwi po ako. Sagot ng kumpanya namin yung pagpapawi kasi alam nilang wala. At yung mga kasama ko, yung katrabaho ko, nag-ambagan sila para may mayuwi akong pera. With the grace of God, pinrovide na naman ng Panginoon paano sila nag-provide para sa akin. And madaling salita, nakauwi po ako and na-schedule po yung operation ng anak ko. Nang libre yung doktor sa isang clinic sa Juan. Pero isang himala po, yung tulong ng panalangin at pananampalataya na hindi ako bumitaw sa Panginoon, hindi kami bumitaw sa Panginoon. Yung butas doon sa meron kasing butas yan eh, parang sa pagkulitado na may lumalabas na nana. Nung time na na-injection na siya, iyak na iyak yung pulso ko lang. Nung time na ipapasok na yung parang sinulit siya na matigas, hindi maipasok, nagsara yung butas na yun. Sabi ko, sabi ng doktor, wala na yung butas ah, wala na yung butas ah. Yung time na yun, hindi po siya na-operahan. Isang himala po ang nangyari, hindi po talaga. Until na, wala na po talagang kwan yun, wala na yung butas na yun. Kaya, pinupuri ko yung Panginoon, yung time na talagang gaano kabuti ang Panginoon sa amin, gaano siya nag-provide, paano siya gumawa ng himala sa aming buhay. And there's more, meron pa po. Huwag kayo maya, ang pagsubok ng Panginoon sa aming buhay, talagang sobra ups and downs sa aming buhay mag-asawa. Dumating na naman po yung point kaya yung anak kong panganay nagkaroon ng rheumatic heart disease. Hindi ito simpleng sakit. Hindi ito simpleng sakit lang na may sipon, sakit lang na masakit sa ulo. Rheumatic, sa puso po ito. Lord, ano ba ito? Hindi ko na alam. Ano ba ito, Lord? Doon nagtatanong paano, saan at ano ang gagawin namin mag-asawa sa pangyayaring yun. Pero sa tulong ng mga kaibigan, sa church, panalangin, di ko lang po sa anong paano pinaprovide ni Lord yung to the echo niya, laboratory ng anak ko, para lang malaman kung nag-improve ba yung sakit niya, yung gamot niya. Grabe, talagang purihin ng Panginoon kung paano siya nag-provide sa anak kong yun, sa bunso pa, sa panganay kong anak, sa kanya ba. Ngayon, ang laki na siya, 6'1", mas malaki pa sa akin. Pero sa awa po ng Diyos, isa na lang po yung gamot niya. Turok na lang po. Pero sabi ng doktor, by age 21, baka mawala na yun dahil turok na. Kasi yun po yung sakit niya. Maayos na po siya ngayon, nag-aaral po siya as a second year college, electronics engineer sa Muntinlupa. Kaya, gaano po kabuti ang Panginoon na nag-provide sa amin. Hindi po kami bumitaw mag-asawa. Paano siya sabi nga doon sa salita niya sa John 6:33 na, seek ye first the kingdom of God. Pero isip mo talaga yung pangkalooban ng Panginoon. And karutong doon all the things shall be added unto you. Kasi hindi naman po ibibigay ng Panginoon kaagad kung hindi mo siya sinisik eh. Kaya nga po nauna doon, seek ye first. Hanapin mo muna yung kalooban niya. Pag nakita mo yun, sunod sa bandang dulo, all two things shall be added unto you. Kaya, iyon po isa rin sa pinapahawakan kong salita na hindi po ako nagsasabi. Pinupuri ko ang Panginoon sa buhay niya. And dahil patuloy pa ako na sa tulong ng mga kaibigan ko, lumalago yung bakit pala ng palataya, nakikilala ko siya, sumusunod sa kalooban niya. Kasi yun nga po yung sinabi nga, akala ko kalooban na yung Panginoon ng mga brot ako. Hindi pala. Hindi yun ang kalooban ko para sa'yo eh. Gagawa pa ako ng kwan sa'yo para lang bumalik ka dito eh. Yun. Simula ko mag-serve sa ministry ng church, gawain, naging leaders din po ng church, as a service. But thanks God, kasi nung time na walang-wala, mayroon na. Kahit pa paano, mayroon na nagpo-provide sa akin ng Panginoon. May trabaho po ako as a driver, sa diplomatic
person, and God will provide. Hindi po siya nagkulang sa akin. Hindi po siya pinabayaan ako sa gitna ng aming pinagdaanan, mag-asawa, ups and downs sa aming buhay. Talagang ang Panginoon ay pinupuri ko at tinataas ko sa dahil gaano siya kabuti, gaano siya kapangyarihan sa aming pagkapamilya. Now, ay anak ko, isang ministry, tumutugtog sa church. Yung sa bunso ko, nasa multimedia. Sabi ko, Lord, kalooban niyo po ang masunod, di pa kalooban ko. Nandito lamang po kami, andang sumunod sa kalooban niyo. Kaya, ang point ko dito is, ang gusto iparating lang po ng Panginoon sa amin, sa atin, na Jehovah Jireh is, God will provide. Pero hindi po yun sa ganun na po provide lang. Magtiwala rin po tayo sa ating Panginoong Yesus. Manalig po tayo sa Kanya. Manampalataya po tayo na just God is provides our needs. Hindi lang po sa pinansyal, kundi po sa spiritual natin pananampalataya, sa emosyonal po natin. Kung hindi po natin, kung sarili lang po natin ang iisipin natin, sabi ko nga, akala ko kalooban ni Balay. Kaya, seek natin yung kalooban ng Panginoon. And all these things shall be added unto you. That God will provide po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay sa amin na kung paano siya kumilos, gumawa. Ang ay siya lamang ang maluwalhati at madakila sa buhay namin mag-asawa sa umagang ito, sa aming buhay. Purihin po ang salamat po. Thank you, Kuya Haji. Si Brother Haji po ay kasama po naglilingkod sa UCC as one of the elders po. And as we end sa message po, you see there Jehovah Jireh in the life of our brother, of how the Lord provided. It's more of, gaya po ng umpisa ko kanina, ano yung iniisip natin when it comes to God's provision. The reality is dahil minsan mas angat yung personal nating pangangailangan at hindi natin nakikita ang pangangailangan natin kay Kristo. In obedience, Abraham obeyed the Lord, and in his faith, makikita niyo po from Genesis 12 to 22 how the Lord prepare si Abraham, ang kanyang pananampalataya. From the very time that he was called to lead the nation, and from the very time na i-offer niya si Isaac. Hindi po ba mahirap iyon para sa atin? At sarili mong anak, parang, Lord, parang joke time naman to ah. Blines mo ako ng anak, tapos ngayon, sabihin mo sa akin na i-offer ko sa'yo. The Bible was not that very detailed, ano yung naramdaman ni Abraham. Pero kung ikaw mismo, ilalagay mo yung sarili mo sa paanan niya, ano yung mararamdaman mo? Di ba, apakahirap. But are you willing to offer to the Lord any Isaac sa buhay mo in obedience kung ano ang nais sa'yo ng Panginoon? We also see here, and we are assured of God's provision, that it goes beyond any material possession, that what He gives is life eternal with Jesus. In Him we can have peace that surpasses all understanding. In Him we have hope. In Him we are loved. Jesus is the life giver. In obedience to God, our faith grows.
just like Abraham. God had prepared him from the time he was called, from the very beginning. Abraham knew that God will take care of him. And in reality, gaano man kabigat yung nadadaanan natin minsan, alam natin deep inside, Lord, alam ko, malalagpasan ko ito dahil kasama ko. At sa tulad ng storya ng ating kapatid, you see how yung faith natin nagpo-progress sa bawat yugto ng ating buhay. It's like a ladder that you're going up na mahirap, lalo paakyat ka ng paakyat, diba? Pero sa hirap ng buhay na ito, tumatatag yung ating pananampalataya. It's like a muscle that we have na kailangan mong i-exercise. Kailangan mong gamitin para maging matatag yung muscle na yun. And katulad yan ng ating pananampalataya. Kailangan mong gamitin sa araw-araw nating buhay. Genesis 22:5, then Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey, and I and the boy will go over there and worship and come again to you." That is faith. Abraham knowing the character of the Lord, Abraham knowing who the Lord is sa kanyang buhay. Whether mamatay si Isaac, alam niya kasi kaya ng Diyos buhayin si Isaac. Kaya sabi niya dun sa kanyang mga katiwala, di ba? Stay here with the donkey, I and the boy will go over there and worship and come again to you. Sa ibang translation, and I will come back, and we will come back to you. Yung faith niya na kasama niya pa rin si Isaac na babalik. And that is faith. And no matter ano yung ating situation, nandun dapat lagi yung ating pananampalataya. But what are the Isaacs in our lives? Na kapag sinabi ng Panginoon, are you willing to offer that to me? Na talagang i-let go natin in obedience to the Lord. Jehovah Jireh is not isolated to Abraham's experience, but extends across biblical history, the teachings of the New Testament, and also in our present time. Kaya po sabi ko at lagi kong sinasabi, in the reality of our time. We know yung mga Bible stories na ito that minsan kaya natin sabihin, nung panahon na yun Nung panahon na yun, walang cellphone, walang mga gadgets. Pero ang salita ng Panginoon ay buhay sa atin. At dapat buhay sa atin bilang mga mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon. And for that, the people will see who Jesus is sa ating buhay as we obey the Lord. Sa oras na ito, sa panahon na ito, it's very, 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 very challenging. We have the social media. And in faith and in obedience to the Lord, paano tayo nagiging ilaw sa space na iyon? Kapag tayo nagkikita sa oras na ito, sino ka sa space na iyon ng social media? Does it reflect our faith and obedience to the Lord? Or ibang character ka when it comes sa social media? It should be the same. Kung tayo nakikita ngayon, kung makita kita sa social media, it should be the same. That you are the light of the world.
that we use that space for the glory of the Lord. I'm not telling you na huwag na kayo mag-post ng kahit ano na gusto nyo i-post. Na i-post nyo lang Jehovah Jireh everyday. No. Hindi ka naman kayo pinipigilan sa ganun. But I'd like you also to be responsible as we use that space. And for the people, ang dami na nandun, that they can see us. Minsan, gustong-gusto natin ikwento yung sarili natin sa social media. Pero pagkaharap mo na ako, minsan nahihiya ka pa. But baguhin natin. The Lord should be seen sa buhay natin, baga on and off the camera. That the Lord Jehovah Jireh is evident sa ating buhay. So maraming salamat po. Let us pray.